Hey mga brods, ito na nga pong si Derrick Rose. Alam mo naman nating nag-retiro na ito, pero sa paparating na New Year ay gusto nga ng SMB na kunin itong import nila. Bakit mga kabrods? Dahil ito na nga pong si Jabari Narcisse na bagong import ng SMB para nakukulangan pa rin sila. And syempre alam naman natin ibabalik nila yung Torren Jones pero hindi pa rin sapat yun. Kaya ito na nga mga brods, kahit may edad na ito pong si Derrick Rose na galing Chicago Bulls to Wolves, at kahit na i-trade ito mga kabrods, kahit na retired na ito, hindi pa rin siya nawawalan ng shape mga kabrods. Pansin nyo, after ng ACL niya sa Chicago Bulls, tapos nung bumalik siya mga brods, parang ganun pa rin. Pero naiilang na nga lang tumira at tumalon ng mataas. Pero mga kabrods, ito pong si Derrick Rose, may bali-balita nga ang Zamboanga Valientes ay gustong kunin ang serbisyo ng legendary former NBA superstar na ito. Well, kung sino man hindi nakakakilala siguro kay Derrick Rose, siguro ito na yung mga batang Pinoy na hindi na nasundan ito pong prime ng isang Derrick Rose. Alam mo naman natin sa SMB, papalit-palit ito ng mga imports mga kabrods. Kung ang Zamboanga Valientes nga minamatang isang Derrick Rose, paano pang SMB na mas malaki ang budget nila kaysa sa Valientes? Well, ito pong si Derrick Rose, makakatulong ito sa mga iba't ibang aspects dito sa SMB mga kabrods. Ang kulang kasi ng Beermen ay yun nga yung scoring nila. Well, palagi silang nadepende kay JMF. Kaya pansin nyo, di ba? Kung wala si The Kraken, Junmar Fajardo, ano ng SMB, hindi na sila manalo. Nalo kahit ilang coach pang ipalit mo dyan, basta walang Junmar Fajardo dyan mga kabrods, hindi mananalo dahil lahat ng mga local players na ito nakadepende sa kanya. Kaya ito pong si Derrick Rose mga kabrods, pure scorer, former NBA superstar lang naman ito and former champion and youngest MVP sa NBA. Sino ba namang hindi makakalimot sa isang prime Derrick Rose? Pero kahit retired na ito mga brods, gusto pa rin kunin ito ng Zamboanga at ang dami nang ang offers na ito overseas nung simulang nagretiro ito. Maski nga yung CBA, yung Chinese Basketball League mga kabrods, ina-reach out na ito pong si Derrick Rose. Siya lang talaga ang inihintay dahil syempre gusto rin magpahinga ng player na ito. Well, una nang nag-reach out ang Zamboanga, syempre Pilipinas yan mga brods. Pero alam mo naman natin, malakas ang backer and yung mga scouting membro ng Beermen ay syempre mga brods, ibang-iba sa Zamboanga Valientes. Alam mo naman natin, ang Beermen magaling yan sa mga scouting reports and maski nga mga imports na ito, iba-iba. Pero ito ay mga pinanggalingan nila ay kanya-kanyang mga country na kalakasan nila mga kabrods. Kaya dito magaling ang Beermen sa mga scouting report. Pero hindi mo na kailangan i-scout ito pong si Derrick Rose. Ang kailangan lang dito, i-reach out yung manager niya, yung management niya, para kung sakali, bigyan nila ito ng magandang kontrata sa SMB at pag nabigyan pa niya ng kampyonatong Beermen, mas sisikat pa lalong PBA, di ba? Parang nag-marketing lang ang Beermen at ang PBA dito. Well, syempre Derrick Rose, ang dami na namang mga viewers, mga fans niya, NBA fans na tututok sa atin mga kabrods. Dito sa Beermen kasi kailangan lang din talaga nila ng mga import na ganito. Showtime, lahat na kay Derrick Rose na taas, tumalon, rebound, points, blocks, assist. Pure point guard ito, kahit 6'3 lang ito mga brods, ang laruan na ito parang big man na and all around. Halos lahat ng posisyon kanyang laruin mga kabrods dahil sa kanyang athleticism. Kaya di ba, ang dami nating reports and rumors ng Zamboanga, sila ang pumipilit pa mismo kay Derrick Rose dahil sa dami-daming gustong kunin ng Valientes sa MPBL na team. Ito pong si Blake Griffin, Dwight Howard, isa talaga si Derrick Rose sa mga talagang pinipilit nila at pinupush through sa negotiation na ito. Kaya sa tingin niyo mga brods, ang Beermen ba ay makukuha ang isang The Great Derrick Rose? And sa New Year sa 2025, mas lalakas ba sila? Kaya komento mo lang pa niyo dyan mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo mga kabrods nakikilala na naman ito pong si Kai Zachary Soto dito po sa Japan B-Leagues dahil sa mga past few games neto ay talagang parang ina-average na ito, parang import na talaga mga kabrods. So ito na nga nag-average ito pong si Kai Soto dito sa kanyang recent akupunan sa Koshigaya Alphas ng 14.3 points per game, 9.7 rebounds per game, and 2.1 assists per game. Sa loob yan ng 28.5 minutes per game na ito po ni Kai Soto. So maganda mga kabrods, di ba? Ito pong kabayan natin na iniinsulto, dinadaw ng mga Filipino fans. Ngayon, inaangat na nila si Kai Soto dahil ang ganda na ng nilalaro nito mga brods. Mas nga sa Gilas Pilipinas, last stint natin, di ba? Against Hong Kong and New Zealand. Average nga ito pong si Kai Soto sa ating FIBA
FIBA Asia Cup qualifiers ng 15.5 points per game, 12.5 rebounds per game, 3.7 assists per game, and 2.2 blocks per game. So, mga kabrods, biruin nyo kung walang tayong Kai Sotto sa Gilas Pilipinas. Sa tingin nyo ba mananalo tayo sa mga big countries like New Zealand? Diba? Hindi, mga kabrods, dahil napakalaking bagay ni Kai Sotto. Kaya sana wag nating batikusin na ito pong si Kai at i-down ito pong bata natin dahil 7'3" ito and may NBA dream pa ito, mga brods. Diba nga may umuungol pang rumors sa Golden State Warriors na possible pwedeng paglaro at bigyan nila ng kontrata ito pong si Kai Sotto. Gaya ng ginawa ng Memphis dito kay Kawamura na dating teammate na ito ni Kai sa Japan B-League. So ito na nga, mga kabrods, ang tanong, ito po bang si Kai Sotto, possible pa ba na bumalik dito sa Pinas at maglaro sa PBA? So marami tayong mga sinasabing mga reports and rumors na alam naman natin yung kanyang tatay na ito pong former pro player na ito pong si Ervin Soto na naglaro dati sa Barangay Ginebra, San Miguel. Well, sinasabi rin ng papa ni Kai dati hindi pa naman daw talaga nila kino-close yung doors na maglaro si Kai sa PBA. Pero ang pinaka-dream talaga niya sa ibang bansa kung saan NBA talaga, mga kabrods. Pero mga kabrods, kung itong si Kai Sotto ay maisipan talagang makapaglaro sa PBA, pinaka-unang kupunan na option niya, mga kabrods, ay ang Ginebra. Bakit, mga kabrods, Ginebra na naman? Dahil si Coach Tim Cone lang din naman ang nagpalakas kay Kai Sotto ngayong Gilas Pilipinas natin, diba, mga kabrods? Dahil ito pong si Coach Tim, ang kanyang play ay mapalakas talaga ito pong si Kai Sotto. Kaya diba, parang halos lahat ng play ay umiikot kay Kai Sotto sa triangle offense ni Coach Tim Cone, which is okay naman yan, and natutulungan siya dyan ni Justin Brownlee dahil future Gilas player natin ito, mga brods, future superstar ng Gilas Pilipinas natin ito. Pero ito ngang pagpunta ni Kai sa PBA at makapaglaro sa Ginebra, medyo malabo pa, mga kabrods, siguro 20% chance pa lang. Pero ito possible din, mga kabrods, kahit 20% yan, pwede pa yun umangat gaya ng nangyayari ngayon dahil kay RJ Abarrientos parang naggusto na rin magsusunuran yung mga ibang players natin sa ibang bansa na lumaro sa PBA dahil ang taas na nga daw kasi ng bigayan dito ng Ginebra. Biruin yan, KBL yan na RJ Abarrientos, pero napabalik ito dahil sa Ginebra dahil ang ganda nga ng offer sa kanya. So why not gawin din nila kay Kai Sotto? Pero alam naman natin na ayaw nilang paglaruin dito si Kai and gusto nila ma-achieve yung NBA dream neto, mga kabrods. Pero kung sakali ma-offeran nila ng malaki si Kai Sotto, mga brods, ay talagang ang paglalaroan neto Barangay Ginebra, San Miguel lang. Lalong-lalo na't gustong-gusto niya maging head coach ito pong si Coach Tim Cone. At ang dami niyang natutunan at lumabas yung totoong laro ni Kai Sotto kaysa nga daw sa sistema ni Coach Chot Reyes na DDO or Dribble Drive Offense, mga kabrods. So supportan natin, mga brods, ating kabayan na si Kai Sotto, pero yung paglalaro niya sa PBA, titignan pa natin yan. 20% chance, and if ever talaga sa PBA, Ginebra lang talaga ang paglalaroan nito, gaya ng nangyari sa kanyang father na si Ervin Soto na naglaro rin sa Ginebra taong 2005 to 2006. So ikaw, mga brods, sa tingin niyo ba dapat bang pilitin ng Ginebra ito pong si Kai Sotto or wag na para ma-achieve niya yung NBA dream na first ever pure-blooded Filipino na makakapaglaro sa NBA? Kaya komento mo lang po nyo dyan, mga brods, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is Overrated. I'll let you know long. I'm out.